Good morning, Madam Chair, colleagues, and all esteemed guests. The DeSus impeachment complaint being sufficient in form, it may now be examined for its substantive sufficiency bago ito magpatuloy sa mga susunod pang stage ng impeachment proceedings. Kung susuriin, ang impeachment complaint ay nakabase sa tatlong ultimate grounds of impeachment. 1. Graft and corruption. 2. Culpable violation of the Constitution. And 3. Betrayal of public trust. Dinipay na ng ating Korte Suprema sa kasong People versus Palasige, citing Martel versus People, ang mga salitang graft at corruption. Base dito, graft is the fraudulent obtaining of public money unlawfully by the corruption of public officers. It also refers to advantage or personal gain received because of the peculiar position of superior influence of one holding a position of trust and confidence without rendering compensatory services or dishonesty transaction in relation to public or official acts. Sa kabilang banda naman, dinipay nito ang corruption in its fundamental sense as the act of an official fiduciary person who unlawfully and wrongfully uses his station or charter to procure some benefit for himself or for another person. Contrary to duty of the rights of others, it pertains to an act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the rights of others. Kasama sa DeSus complaint ang aligasyon na ang totoong layunin ng pagbuo ng ICI ay para protektahan ang mga taong punot dulo ng korupsyon sa bansa. Kapansin-pansin nga naman na walang nangyaring pag-imbestiga ang ICI sa mga pangalang ikinanta ng taong kanilang tinutugis ngayon at napabalitang nasa Portugal at Sweden. Dagdag pa, bigla na lamang natapos umano ang layunin ng ICI pagkatapos lumutang ang pangalan ng Pangulo na siya umano ang may utos ng lahat. Partikular na ang pag-deliver sa kanya ng mga quote-unquote basura. Hindi biro ang mga bilyones na laman ng mga maleta na kung tawagin nila ay basura. Ang mga basurang ito ay dugot pawis ng mga mamayang Pilipino na tapat na nagbabayad ng buwis ng buong tiwalang ang perang ito ay gagamitin para sa ikauunlad ng lahat. Ang basura pong ito ay kayang-kayang magpagaan at magsalba ng buhay ng mga Pilipino. Ang mga basura pong ito ay kayang makapagpakain, makapagpaaral at makapagpa-ospital at makapagbigay ng maayos na tirahan sa bawat pamilyang mas nangangailangan. Ngunit ang basurang ito sa kasamaang palad ay di umano ginamit para sa pangsariling interes ng iilang tao lamang at kasama na diyan di umano ang ating Pangulo. Pangalawa, culpable violation of the Constitution. Binanggit na ito ni kagalang-galang na si Father Bernas sa kanyang komentary na The 1987 Constitution of the Republic of the Philippines. A commentary na the culpable violation of the Constitution must be understood to mean willful and intentional violation of the Constitution and not violations committed unintentionally or involuntarily, or in good faith or through an honest mistake of judgment. Kasama sa complaint ang aligasyon na nagkaroon ng Pangulo ng pag-bypass sa ating justice system ng kanyang hinayaang maipadala ang dating Pangulong Presidente sa ibang jurisdiksyon, partikular na sa International Criminal Court para doon litisin. Nangyari ito sa pamamagitan ng pagkilos ng PNP na alam nating lahat ay sumusunod at nasa ilalim ng direktiba ng ating Pangulo. Pangatlo, betrayal of public trust. Sa kasong Emilio Gonzales versus Office of the President acting through the represented by Executive Secretary Paquito N. Ochoa Jr. et al., sinabi ng ating Korte Suprema na the Constitutional Commission eventually found it reasonably acceptable for the phrase betrayal of public trust to refer to acts which are just short of being criminal but constitute gross faithlessness against public trust, tyrannical abuse of power, inexcusable negligence of duty, favoritism, and gross exercise of discretionary powers. In other words, acts that should constitute betrayal of public trust as to warrant removal from office may be less than criminal but must be attended by bad faith and of such gravity, seriousness as the other ground
for impeachment. Malinaw na papasok dito ang aligasyon ukol sa failure ng Pangulo na ibito ang unprogrammed appropriations at ilang special provisions nito sa ating mga national budgets. Naiintindihan din natin na walang legal duty ang Pangulo na magbito ng items dahil discretionary ito sa ating saligang batas. Ngunit naniniwala tayo na dapat kalaki pa rin ang moral aspect sa issue na ito. Hindi ba naging prioridad at magiging prioridad ng Pangulo ang usapin sa kalusugan at kakulangan dito? Hanggang kailan magiging one hospital away from poverty ang mga Pilipino? Tama naman na ito ay short of being criminal, but such failure to act already constitutes a gross faithlessness against trust, a gross exercise of discretionary powers. Kahit Korte Suprema rin ay dineklara ng unconstitutional ang pag-transfer ng pondo mula sa PhilHealth na nilipat sa National Treasury. At bilang isang health advocate, nabahala tayo sa naging issue na ito, particular sa 60 billion pesos mula sa 2024 PhilHealth Reserve Fund. Ang pondong ito ay nararapat lamang sa pagpapalakas ng ating universal healthcare system at magamit ito ng mga Pilipinong higit na nangangailangan. Ang pondong ito ay nararapat lamang na matulungan ang mga pasyenteng hirap sa bayarin, maisaayos ang mga hospital at health units nakakulang sa kagamitan at pasilidad, at mapataas ang benepisyo ng ating mga healthcare workers. Naniniwala tayo na kung hindi na mauulit ang katulad na problema, siguradong panalo at makikinabang at mamamayang Pilipino. Madam Chair, nahiyag din sa complaint ang revelasyon ni Senator Amy Marcos tungkol sa paggamit ng ipinagbabawal na droga ng Pangulo. At ang katotohanan na walang naging malinaw at direktang naging sagot dito ang Pangulo. Batid kong umaasa ang sambayan ng Pilipino na ang namumuno sa kanila ay isang taong intelektual at hindi impluensyado ng droga o anumang harmful at illegal substance. Again, inaction of the President with regard to these allegations may be considered as gross faithlessness against public trust. Tandaan natin, walang gagawa ng mali ang ipapakita o sasabihin sa lahat na siya ay gumagawa ng mali. Masigit lalo na walang taong nasa mataas na posisyon ang personal na gagawa mismo ng mali. Kaya rin sa ating justice system, particular sa Revised Penal Code of the Philippines, may tinatawag na principle by direct inducement. Kung susuriing mabuti, ang mga aligasyon na ito ay tumutumbok sa isang conclusion, that the President most likely is not anymore fit to govern. Malayo pa ang proseso, pero malayo na ang narating ng hangarin na magkaroon ng mas maayos na pundasyon ng ating pamahalaan. Madam Chair, in view of the foregoing, I respectfully submit that the impeachment complaint be deemed sufficient in substance and that it accordingly be allowed to proceed to the next stage of the proceedings. Magandang araw po muli sa ating lahat.